magiging maayos yung buhay natin. Magiging maayos yung buhay natin. Magiging maayos yung buhay natin. Dear Charo, ang kwento ko ay tungkol sa aking kapatid, si Nemi. Matalino, may matayog na pangarap para sa pamilya, at punong-puno ng pag-asa. Butas na pala yung palda mo. Pero huwag kang mag-alala, tahiin ko na lang sa bahay mamaya. Salamat, ate, ah. Bait mo talaga. Sus! Alam mo, ate, gustong-gusto ko makita ang Maynila. Gusto ko paglaki ko, doon ako magtatrabaho. Ba't kailangan pa doon? Pwede naman dito sa atin, ah. Sabi kasi nila, wala daw asenso dito. Dito tayo yayaman. Ate, gusto ko yumaman. At pag mayaman na ako, sigurado ako, di na kailangan magtinda ni Itay ng sweepstakes. Di na rin tatanggap ng labada si Inay. Pero, magkakahiwalay-hiwalay naman tayo. Hindi, ate, ah. Promise ko sa inyo, sasama ako kahit saan man ako magtrabaho sa Manila, sa Amerika, sa Europa. Kahit saan, isasama ko kayo. Promise yan, ah. Oo, hindi ko kayo iwan, ate. Oh, ang taas ng pangarap ng anak ko, ah. Bakit tayo? Masama po ba yun? Ay, naku anak, hindi masama ang mangarap. Paghandaan mo yan, ha? Paghahandaan natin yung pangarap mo. Galing-galing talaga na anak ko. First honor. Naku, ikaw talaga magpapayaman sa amin. Ikaw na lang ang natitira namin pag-asa. At, di ba, ikaw ang magpapayaman sa nanay? Oo. Tsaka ikaw din ang mag-aahon sa lintek na hirap ng buhay na to. Hindi mo aaksayahin lahat ng sakripisyo namin ng tatay mo, ha? Para lang sa pag-aaral mo. Di ba? Opo, Nay. Pangako po yan. Galing-galing talaga ng anak ko. At dahil may honor ka, may regalo ako sa'yo. Talaga, Nay? Ito na, anak ko. Naku, inutang ko lang yan. Pero mababayaran ko din yan sa paglalaba ko kay Mrs. Agusan. Wow, Nay. Ang ganda po. Salamat, Nay. Salamat po talaga. Eh, paano po yung sa amin ni Ate Nimpa? Che, ang galing-galing mong humingi. Hindi ka naman nag-aaral mabuti. Tulad dito si Nimpa. Mahina ang utak. Bakit ka naman kayo bibigyan? Nagsisikap naman si Nifa kahit papaano, ah. Kahit papaano, nagkakapasa siya. Dapat nga, ilabas ko silang dalawa para magsini. Yan! Pasyal, pasyal, gastos! Kakapiranggot na nga lang na kinikita natin eh. May pasini-sini pa kayong nalalaman. Naku, ewan ko sa inyo. Yan. O, tingnan mo. Bagay pala sa'yo eh. Kuya Dante nyo, nakita nyo? Ay, sumama po sa mga kaibigan niya kanina. Wala dyan ang nanay ninyo. Load tayo ng sini. Sige po! Ha? Sige po! Sige. Oh, mga anak. Nagustuhan nyo ba yung pinanood natin sine? Opo, Tay. Ang ganda nga po eh. Pero, Ano? kailan po kayo ulit tayo makakapanood ng sine? Hayaan mo. Pag ako nakabeta ng maraming ticket, manonood tayo ng sine. Ulit. Eh, Tay, kung bumili na lang po kaya ulit tayo ng ticket para mas mabilis ang asenso natin. Anak, ang asenso hindi nakukuha sa swerte. Pinaghihirapan yan. Pinagtatrabahuhan. Yan ang tatandaan yung dalawa. Ha? Apo, Tay. Tara, ate, gawa na tayo assignment tapos mag-aral na tayo. Sige. Hello, Nemi. Pwede pa tang sabay umuwi? Ate, ang kulit niyan. Sinabi ko na hindi ako nagpapaligo kasi gusto ko concentrate lang sa pag-aaral ko. Ayaw pa rin ako tantanan. Pagalitan mo nga yan. Sorry narinig mo naman yung sinabi ng kapatid ko, di ba? Ang sabi niya, huwag mo na muna siyang ligawan. Kasi wala ka naman talagang pag-asa. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na ng ibang liligawan mo. Marami naman dyan, ha? Sige. Nemi. Wawa naman yun. Parang ang bait pa man din. Ate, hindi ako pwede mag-boyfriend, no? Sagabal yun sa pag-aaral ko. Saka, sagabal yun sa pagyaman ko. Ganun nga.
Nga. Wala ka nang silbi dito sa bahay. Nakikipagpaksa ulo ka pa? Ano na lang mangyayari dyan sa kinabukasan mo? Eh kung kaya lang ang pag-aralin niya, di sana daw ganito ngayon. Dante, hindi ganyan sumagot sa mga magulang mo. Eh ba't kasi ba lagi ako sinisisi sa kahirapan na to? Dapat sa inyo eh. Gagawa ko kayo pamilya, di nyo kaya suportan. Tumahimik ka, ha? Bakit? Nung pinapapasok kita, nag-aaral ka ba? Hindi ka tumulad dito kay Nemi? Masipag mag-aral, matalino, lahat ng marka matataas. Yung huling perang naiipon namin na natitira, ipupusta namin yung kay Nemi. Sigurado, jackpot tayo pag nagkataon. Nay, paano po si ate? Aba, kung gusto niyang makapag-aral, doon siya sa pinsan ko. Naghahanap yun ng mamamasukan. Kapalit ang pamamasukan niya ang pag-aaral niya. Nay naman, paano siya makapag-aral doon? Tay, sasama ko kay ate. Hindi pa naman sigurado, pinag-uusapan pa lang namin ng nanay mo. Ano pag-uusapan? Wala na tayong pag-uusapan pa. Nakapag-desisyon na ako. Nay, huwag naman oh. Nay, huwag naman ipasok si ate ng katulong. Nay, tay, dito na lang siya. Sa kabila ng aming pagtanggi sa kagustuhan ng nanay, wala kaming nagawa. Nagkahiwalay kaming magkapatid. Walang ginawa si Nemi kundi pagbutihin ang kanyang pag-aaral. At ako, halos wala nang ginawa kundi magtrabaho para makapasok sa eskwela. Nay, valedictorian ako, tingnan mo! Talaga? Nay, nasa grades ko, Nay! Ay, ang galing-galing talaga ng anak ko. Nagbunga ang pagiging masigasig ni Nemi. Pero ako, hindi ko nakayanan ang hirap. Ano ba yan? Ano ba yan? Tingnan mo! Ano ba? Ano ginagawa? Sikasuin ng anak ko! Kaya ako binabayaran. Kaya nakakita tayo? Ha? Kung nakikita mo tayo? Ha? Wala akong alam! Ate? Ate, tingnan mo itong grades ko. Ang tataas, oh. Ate, oh. Oh. Ate, ayos ka lang? Ayoko na dun. Nasaktan nila ako dun eh. Hindi ko na kaya. Ibala na hindi ako makatapos sa pag-aaral. Ibala na mamatay akong mangmang. Huwag lang akong mamatay ng walang dignidad dun sa lugar na yun. Ate, halika na. Umuwi na tayo. Umalis ka na dun, ate. Alam ko naman na... Alam ko naman na gusto ni nanay at saka ni tatay na makatapos ang pag-aaral eh. Pero... Talagang hindi ko na kaya eh. Pinipilit ko lang naman talaga yung sarili ko. Hindi ko naman kayang maging kasing talino mo eh. Hindi ko na kayang gawin yung gusto nila. Suko na ako. Eh,
ka na umiyak, ha? Ako na lang. Ako na lang yung gagawa nun, ate. Ako na yung magtatapos para sa ating pangako, te. Gagawin ko yung lahat para matupad yun. Hindi ba umiyak, ha? Naging scholar si Nemi sa UP Los Baños. Samantalang ako, gumawa na lang ng vocational course sa pananahi. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay naming lahat. Ang kanyang pagtatapos. Nagtapos si Nemi, hawak ang pinakamataas na karangalan. Summa cum laude. Anak, hindi mo lang alam kung gaano kasaya ang tatay mo ngayon. Salamat po. Naku, tulad ng paano sa inyo. Hindi na kailangan magtrabaho. Hindi na ho kayo mahihirapan magbenta ng sweepstakes tayo. Ako, maraming salamat, anak. Hindi ko natatanggapin yung trabaho ko sa Kepulang Barangay. Ay, tay. Hindi na, tay. Magkakasakit lang kayo niyan, no? Saka, magpahinga na lang kaya kayo. Kasi, bukas na bukas, magkakalit na po ako ng trabaho. Kaya muna, naganda kami ng konting sahal-sahal dito. Ay! Tara na, ay! Sige, sige. Apo! Oh, maraming salamat. Nemi, oh! Pinahi ko to para sa'yo, oh. Talaga? Alam ko kasi na kakailanganin mo ng bagong damit, eh. Kapag umarap ko na dun sa mga papasukan mo. Ang ganda nito, ate. Susuot ko to. Ano na ginagawa mo dito? Wala, dumadalaw lang. Te, Ah, Nemi, si Nick nga pala. Uy, congrats ha. salamat. Te, hindi mo naman sinasabi na may boyfriend ka na pala dyan. Boyfriend? Hindi boyfriend yan. Maliligaw lang yan. Kulit-kulit nga eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko pa naman talaga siya masasagot ngayon. Kasi hindi pa ako nakagraduate. O pwes ngayon, pwede na. Tara na, tara na. Kumain na tayo sa loob. Sige ha. Hindi ka na. O, ito na. Kailangan ba talaga samahan kapatid mo sa Maynila? Wala siyang kasama. Kailan ka babalik? Ayun ko. Bahala na. Paano naman ako? Eh, Nick, hindi pa naman talaga kita sinasagot eh. Kailan mo ba ako sasagutin? Kung hindi ka na makakapaghintay, Nympha, matagal na ako naghihintay sa'yo. Sagutin mo nga tanong ko. Mahal mo ba ako? Nympha, mahal mo ba ako? oo. Pero Kung mahal mo ako, kung mahal mo ko, hihintayin mo ko. Gusto ko lang namang makita yung kapatid kong maayos na sa Maynila at saka ako babalik. hihintayin kita. Anak, mag-iingat kayo doon, ha? Huwag niyo pababayaan ang isa't isa. Oy, Nympha, huwag mo pababayaan tong kapatid mo. Opo. At saka yung ikaw ang maghahanda ng lahat ng gagamitin ng kapatid mo sa pag-apply ng trabaho, ha? Anak, alam kong matutupad na rin lahat ng pangarap mong maiahon kami sa hirap. Ingat kayo, Nay, ha? Ingat kayo. Tay. Tara na. Pagkatapos ng graduation, tinupad ni Nemi ang matagal na niyang pangarap. Ang makapunta ng Maynila at doon maghanap ng magandang oportunidad. Ate, ano ba? Bilisan mo. Baka malita ko niya sa interview. Bilis, baka bilis, bilis. talaga O, takbo, 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 takbo! Ano ka ba? Sasakit sa... Ay, nakalang pa yata yung tiyan ko. Gutom lang yan. Ito, bumili ka muna dyan. Ika. Ika na. Ate, sunod. May pera ka ba? Oo naman. Meron pa eh. Mura lang naman yung upa natin dun sa kwartong itira natin ngayon. Te, pa isang burger naman dyan, oh. No. Dali. Ikaw, ate, paano ka? Ha? Diba? Okay lang ako.
Sige na. Ikaw may interview eh. Kahit agad lang tayo. Hindi. Sige na. Sige na. Mga opisina sa Maynila. Nung una, mataas pa kumpiyansa sa sarili. Hanggang sa unti-unti, natuklasan niyang hindi ganun kadali ang makahanap ng trabaho. Marami siyang kakumpetensya. Halos karamihan ay taga Maynila. Hindi katulad niya. Tanga sila. Mga tanga. Ano natatakot pa sila sa akin? Overqualified, ate. UP graduate ako, summa cum laude. Tapos hindi natatanggapin ng mga tanga. Relax ka lang, Nemi. Oh, Kasi, uminom ka muna. Tubig. Okay. amat. Te, ano mga damit yan? Eh, sa kapitbahay. Tumanggap kasi ako ng labada. Kaysa naman wala akong ginagawa dito. Saka para may dagdag tayong panggastos, di ba? Diba? Uy. UP graduate ako, summa cum laude. Pero ang hirap-hirap maghanap ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Talagang ganun lang yun. Eh, kasi isipin mo, taon-taon may nagtatapos. Tapos, konti lang naman yung mga trabahong naghihintay. Swerte-swertihan lang din yun. Huwag kang malawalan ng pag-asa. Kasi, darating na rin yung swerte mo. Sige na. Magbihis ka na dun sa loob. Tapos, ilabas mo na yung pinagbihisan mo para malaban ko. At bukas magamit mo ulit. Ha? Tony, wala nang bakante. Subukan lang naman eh. Huwag mo ko tutuin na ganito, may pinag-aaralan ako ah. Di ba sinabi nila na walang bakante? Mag-apply na lang kayo sa iba. Eh, paano ko makasiguro na wala nang bakante? Ayaw mo akong papasukin! Di ba sinabi nila na wala nang bakante? Halika na. Bakit sino ka ba? Ikaw ba yung boss? Ikaw ba yung boss, ha? Malis na nga kayo! Teka, huwag mo akong pagtulakan, ha? Alam mo, miss, wala ka mahanap na trabaho dito. Kung gusto mo, mag-apply ka na lang dancer doon sa beer house. Sa ganda mo na yan, bagay ka doon. Sa mga panahong yon, hindi ko iniwan si Nemi. Ibinigay ko sa kanya lahat ng atensyon ko at panahon. Ganon ko kamahal ang kapatid ko. Kasi buhay to, oh. Ano bang kulang sa akin at ba't hindi ako matanggap sa trabaho? Nemi, huwag mo namang mamasamain ha, pero baka naman kasi may mali sa pakikipag-usap mo. Ay, minsan kasi may mga tao na parang nayayabangan sila pagka sinasabi mong UP ka, na summa cum laude ka. Hindi naman yung totoo, di ba? Alam nga naman magsinungaling ako, ate. Oo nga, pero hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ate, pwede ba? Alam ko kung anong ginagawa ko. Huwag mo akong pakialaman, please. Kasi Nemi, nauubos na yung baon natin eh, na pera. Siguro mabuti pa kung umuwi na lang tayo eh. Sige. Ikaw, kung gusto mo umuwi, di umuwi ka na. Hindi naman kita iiwan. Ate, pwede ba? Ang laki ko na. Kaya ko alagaan yung sarili ko. Parang mas magaling ka pa sa akin, ah. Hindi ko sinasabi na mas magaling ako sa'yo. Alam ko naman yun eh. Mas matalino ka, mas nakapag-aral ka. Yun naman pala, ni sa susunod, wag mo akong pangunahan. Sinabi ko lang yun dahil nakakatanda mo akong kapatid. Yun lang. Dahil mas nakakatanda mo akong kapatid. Nandito yung oportunidad para sa akin, ate. Hindi ako uuwi na hanggat walang nangyayari sa akin. Ayoko mapagtawanan. Malaking inaasahan sa akin nila nanay, nila tatay.
Ayoko silang biguin. Ayoko silang biguin. Ikaw, te. Nakikiusap ako sa'yo. Ate, umuwi ka na. Ate, huwag mo nang itali yung buhay mo sa akin. Hanapin mo na yung magandang oportunidad para sa'yo. Ate, ayusin mo na yung buhay mo. Kung wala kang makukuha trabaho, Meron, ate. Kahit anong pagkakakitaan na malaki, tatanggapin ko kahit na ano pa yun. sana lang, huwag kang kukuha ng trabaho na kapalit dignidad mo. Huwag, Nemi, ah. Kailangan kong bumalik sa aming bayan kung saan ako magsisimula. Kailangan ko siyang iwan kahit masakit. Ma'am, pero hindi niyo pa po nababasa yung iba nakalagay dito. UP graduate po ako. Summa cum laude. Tignan niyo ako dyan, oh. Ayan po, ma'am, oh. I'm sorry, pero bakit hindi mo subukan mag-apply sa iba? Alam niyo ba kung gaano kamahal yung pagkopya nito? Pagkain ko na nga lang ho, pagkokopya ko pa neto eh. Kaya sana man lang, basahin niyo. Nagpatuloy si Nemi sa paghahanap ng trabaho. Hindi siya tumigil sa kabila ng hirap at pagod na naranasan. Pero tiniis niya yon. Ayaw niyang umuming bigo. At gagawin niyang lahat para hindi umuming bigo. Kuya, pasensya na, ah. Pero baka naman ho kasi pwede ako makingi ng pagkain man lang dyan. Ilang araw na ako kasi ako hindi kumakain. Ako, pasensya na. Wala akong pera. Bahala ka na dyan. Alam mo maganda ka. Kikita ka dito.
Ladies and gentlemen, please welcome the new star of the night, Donna! Pinasok ni Nemi ang pagsasayaw. At nang makaipon, nagdesisyon siyang umuwi. Pero sadyang mapagbiro ang kapalaran. Akin ang pera mo. Akin ang pera mo. Kuya, maawa na kayo. Para sa pamilya ko, ilang buwan ko ito pinaghirapan. Akin na yung pera mo, ano ba? Kuya naman eh, ilang buwan ko Akin ito na sabi! pinaghirapan. Kuya, para sa pamilya ko ito! Kuya! Kuya, para sa pamilya ko yan! Balik mo yan! Pera ko yan! Magnanakaw! Magnanakaw! Tulungan niyo ako! Kuya, tulungan niyo ako! Pera ko yan! Ibalik mo sa akin yung pera ko yan! Pera ko yan! Ate. Emmy. Mabuti naman. Umuwi ka na. Hindi kasi namin alam kung saan ka hanapin eh. Ate, ano ba? Ano ba nangyari, ha? Tay? Tay, nandito na ako, Tay. Ano, ha? Pinagtalala mo ko. Bakit naman ho, Tay? May nasabi ho ba si ate? Dahil lang po, Iniwan ka naman daw niya sa magandang kalagayan. Pero hindi ka naman sumusulat. Hindi ko alam kung saan ka hanapin. Gusto ko sana pumunta sa Maynila pero wala naman akong pera. sensya na ho kayo, Tay, ah. Medyo naging busy lang ho kasi dun sa trabaho ko eh. Natutuwa ako sa iyo na natupad mo na ang iyong mga pangarap. Tay, ano ba nangyari sa'yo, ha? Nemi? Nemi? Anak? Naku, ikaw ba yan? Naku, ibang-iba na itsura mo ngayon, ah. Ang ganda mo, Manilenya na. Kamusta ka na? Nag-opisina ka na ba? Anong trabaho mo? Big time ka na ba, anak? Wala man naman pasalubong. Naku, Nay, pasensya na ho kayo, ha? Kasi kanina nung pauwi ako, nadukutan kasi ako, Nay. Pasensya na, sa susunod na lang po. Naku. Kasi naman dapat nagkukotse ka na anak nang hindi nangyayari sa'yo yung ganyan. Lalo na ngayon. Kailangan ng pera ng tatay mo. Simula na magtrabaho yan sa gobyerno, taga-spray ng lason para doon sa mga pamatay sa malaria. Ayan. Nalanghap niya na yata lahat ng spray. Patingin niyo na ho ba sa doktor si tatay, Nay? Abi, wala namang may pera dito eh. Wala rin akong aasahan sa mga kapatid mo. Alin? Yang si Dante? Tambay. Yang si Nympha? Magkano lang naman ang sinusweldo niya doon sa pagiging modista? Anak, ikaw na lang ang tanging inaasahan namin makakatulong sa amin.
Sige, Nay. Pabalik ako Maynila. Nararamdaman ko, lapit na akong mamatay. Ay naman, oh. Ay, Ngako mo sa akin, sana nandito ka. Tay. Pupunta ako Maynila kasi magtatrabaho ako. Para sa inyo, para gumaling kayo, Tay. Tay. Tayin niyo ako, ha? Anong trabaho mo sa Maynila? Nagmamadali ako, ate. Wala akong panahon para magpaliwanag. Sasagutin mo lang naman eh. Kung anong trabaho mo. Kailangan ko ba sabihin yun sa'yo? Sa akin na lang yun. May tinatago ka. Ano ka ba, ate? Investigador! Anong trabahong babalikan mo sa Maynila, Nemi? Ate, pwede ba? Huwag mo na akong pakain naman. Nemi, halos kalimutan ko. Ang sarili ko para sa'yo. Ako sasabihin mo sa akin yan ngayon? Eh di dapat, noon pa lang, hindi na kita pinakailaman. Ano nga? Di siguro ngayon, hindi puro kamalasan na tatanggap ko. Buntot ka kasi ng buntot sa akin, kaya puro kamalasan dumarating sa buhay ko. Ikaw! Ikaw yung malas sa buhay ko! Siguro nga. Siguro nga ako yung malas. Dahil hindi ako matalino. At wala na mangyayari sa buhay ko. Pero yun, alam ko na. Pero huwag mong isisisi sa akin kung ano man nangyayari dyan sa buhay mo. Dahil ikaw lahat ang may kagagawa niyan, Nemi. Hindi ako. Bakit hindi ako nabigyan ng pagkakataon na maabot yung mga pangarap ko? Pero ano nangyari sa buhay ko? Alam mo ba kung anong trabaho ko, ate? Gusto mo talagang malaman? Sasayaw ako. Sasayaw ako sa Pilipinas. Ayaw kasi umuwi ng bigo eh. Kaya kahit na anong hiya, nilununan ko na para na magkapagda. Para pag umuwi ako dito, sabihin ko na may nangyari sa buhay ko. Kahit wala. Kahit wala nangyari sa buhay ko. Ate, hindi ko ito ginusto. Hindi ko ito ginusto, ate. Gano'n nangako ko eh. Nangako ko kay tatay. Sabi ko na ayusin ko yung buhay natin. At tutuparin ko yun. Tutuparin ko yun, ate. Tutuparin ko yun, lalo na ngayon.
Ikaw na bahala sa kanila. Huwag nang sabihin kung ano ako. Ayoko sila masaktan. Alis na daw kayo. Galingan mo, ha? Kikita ka dyan ng malaki. Isa mo. Muling bumalik si Nemi sa Maynila. Muli niyang binalikan ng trabahong tumanggap sa kanya. Ilang buwan ding nawala ang kapatid ko. Ilang buwang wala kaming balita sa kanya. Sige na yung normal ako. Kamusta mo na kayo sa Manila? Sige ho. Ate! Ate! Ate, pasensya ka na. Ate, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakauwi kasi kailangan pa kasi mag-ipon para kay tatay. Kumusta na nga pala si tatay? Te, huwag ka na magalit sa akin, oh. Te, sige na naman, oh. Ito may mga dala akong pasalubong, oh. Binilang ko kayo nila nanay. Ito, oh. Te, kunin mo na. Ginagawa mo dito? Ha? Nay? Naiyak ka. Hinihintay ka ng tatay mo, pero hindi ka dumating. Kung saan-saan ka namin hinanap. Pero ni kanino mo wala. Yun pala walang hiya ka. Wala kang kahihiyan. Wala kang paninindigan. Walang hiya ka. Hindi ka na ginusto, Nay. Hindi ko ginusto. Namatay ang ama mo. May sama ng loob sa'yo. Hindi ko ginusto. Hindi mo kami binigyan ng kahihiyan. Binigo mo lahat ng mga pangarap namin sa'yo. Pinatay mo at tatay mo. Pinatay mo at tatay mo. Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Bumalik ka doon sa Maynila! Bumalik ka sa mag-invento ng kaluluwa mo! Lumayas ka! Hindi ko kasi alam kung paano ko ibibigay sa'yo lahat ng mga hinihiling ko, Nay. Nay! Nay, kung nabeto ko ba yung sarili ko? Kung nabeto ko ba yung sarili ko, Nay? Hindi dahil mahal ko kayo, Nay! Mahal na mahal ko kayo! Mahal na mahal ko kayo, Nay! Nay! Ay, sorry. Sorry, Tay. Sorry, Tay. Hindi niyo ako nahintay. Tay, sorry. Sorry, ngayon lang ako, Tay. Sorry, Tay. Tay! Ah! Sorry.
Halos hindi na umuwi si Nemi. Binabantayan ang puntod ng itay. Di kaya'y mag-isa sa kampanaryo. Sa lugar na madalas naming puntahan. Sa lugar na naging saksi sa halos lahat ng aming saya at lungkot. Sa aming tagumpay at kabiguan. Nemi, umuwi na tayo. Umuwi na tayo, ha? Tara na. Halika na. Tay, gusto ko pang pag-isa. Dito lang ako. Lumipas pa ang panahon. Nais ko na rin ang buhay ko. Nagpakasal kami ni Nick at bumuo ng sarili naming pamilya. Ning, ning, ning. Noong mga panahong yun, napabayaan ko ang kapatid ko. Hanggang sa mabalitaan ko na dinala siya sa mental hospital. Dinalaw namin si Nemi doon. Nang makita kong maayos na ang lagay niya, inuwi namin ang kapatid ko. Nemi, may dala ako para sa'yo. Nasaan si Nemi? Ewan ko, wala sa taas eh. Nemi! Wala! Nemi, tama na! Nalaman na lang namin na hindi pala iniinom ni Nemi ang kanyang mga gamot. Madalas din siyang magwala at tumakas sa bahay. Hindi naman maasahan ng kapatid naming lalaki na mag-alaga sa kanya. Gayon din si nanay na unti-unti nang ikinukupo ng kanyang karamdaman. Kaya't nagpa siya akong iuwi at kupkupin siya sa amin. Kanin. Kumain ka na madami, ha? Ito pa. Itlog. Sige. Nick, halika, kumain ka na muna. Nasaan yung sa anak mo? Nasa taas na. Natutulog na. Iniwan mong mag-isa? Inayos ko pa kasi pagkain ni Nemi, eh. At Nick, dito muna titira si Nemi, ha? Baka saktan na yung mga anak mo. Hindi naman siguro. Nympha, baliw ang kapatid mo. Hindi natin alam kung anong takbo ng utak niyan. Ano naman gusto mong gawin ko? Ha? Ipagtapuyan ko si Nemi? Nick, kapatid ko siya. At mas kailangan niya ako ngayon. Sana lang di mo rin mapabayaan ang mga obligasyon mo sa anak mo. Nemi! Diyos ko! Anong ginagawa mo? Ba't pinapakain mo sa anak ko yan? Ha? Panis na yan, ah! Diyos ko, matitinig ang mga anak ko!
Tinahi ko yan para sa'yo. Alis na ako, pupunta na ako Manila. Nemi! Ayoko dito sa Elisha. Nemi! Diba? Sandali! Uy, Sundan ko lang ang kapatid ko, Nick. Nympha, may sarili ng mundo ang kapatid mo. At baka hindi ka nakasali doon. Hindi naman pwedeng basta pabayaan ko na lang yung kapatid ko, Nick eh. Pero ako, itong bahay natin at ang mga bata, napapabayaan mo na. Paano ka? Ano ka sa amin? Lumalaki ng mga anak natin, Nympha. Kailangan ka rin nila. Kailangan nila ng ina, Nympha. Nemi, umalis ka na naman. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, sa bahay ka lang? Halika na. Uuwi na tayo. Dito na ako nakatira eh. Nemi, baka kung mapano ka dito. Delikado ka kung dito ka sakali. Hindi ka na walang mag-aalaga sa'yo dito. Hindi ko sila pwede iwan, ate. Kawawa naman sila, baka magutom sila dito eh. Nangako ako sa kanila na hindi ko sila pababayaan. Hindi ko sila pwedeng pabayaan, ate. Hindi ako aalis dito. Alam mo, kahit naliligaw sila, bumabalik pa rin sila dito sa bahay namin. Pero darating ang araw na makakahanap sila ng ibang tirahan. Mahihiwalay din sila sa'yo. Pag umalis sila, hanapin ko sila, ibabalik ko sila dito sa amin. E paano pag iniwan ka nila ulit? Hanapin ko sila, kahit saan sila magpunta. Tama. Ako rin, Nemi. Kahit ilang beses ka mang umalis, hindi ako titigil hanggat hindi kita na isasama pa uwi. Hindi ako mauubusan ng pag-asa, ha?
si Nemi dahil naging matayog ang kanyang pangarap at hindi niya nakayanang dalhin ang kabiguan. Hindi ko sinisisi ang kapatid ko. Nangarap siya para sa aming pamilya. Sa pamilyang sa kanya lang umasa para makaahon sa hirap. Alam ko, yun ang gustong mangyari ng kapatid ko. Pero sa lipunang hindi pantay ang oportunidad, hindi madaling gawin yon. At kung makakakita man ako ng mga taong tulad niya, alam ko hindi birong pagsubok at trahedya ang pinagdaanan nila. Katulad ng kapatid ko. Sa ngayon, ay muling dinala sa mental hospital si Nemi. At sana'y sa tulong ng inyong mga dasal ay muling maibalik ang isang Nemi na malaya, masaya, at puno ng pag-asa.